That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Good day, brothers and sisters in Christ! In-encourage namin ang lahat to share this video and let your loved ones be reached out with the Lord's message today. Mapagpalang gabi mga kapatid. Tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa isang pagkakataong ito na muli tayo ay sama-sama na makapakinig ng salita ng Diyos. At bago ang lahat ng yan, manalangin muna tayo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat Panginoon, pinupuri ang ngalan mo, tinadakila ka Panginoong Hesukristo. Sapagkat tunay nga Panginoon, ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig Panginoon, ay patuloy mong ipinadama sa amin. Salamat Lord. Father God in heaven, patuloy kong dalangin o Diyos, ang inyong pagkilos, Panginoon, sa gabing ito. Lord God, pagpalain mo ang salita mo ngayon. Patuloy, Panginoon, na buksan mo ang mga puso't isipan ng bawat makikinig. Nang sa ganun, Lord, ang salita mo, Panginoon, ito ay magsilbing gabay at pag-asa ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin na pinupuri, dinadakila ka namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Whenever I
Magandang gabi po sa ating lahat. Lahat po na Solmi family, magandang gabi po muli. Tayo ngayon ay mag-aral ng kanyang salita na atin pong matatagpuan sa Matthew chapter 10 verse 29. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan Diyos sa lahat, kami po o Diyos ay nagpapasalamat muli sa gabing ito na kami mabigyan ng pagkakataon, Lord God, na makapag-aral ng iyong salita. Patnubayan mo po kami sa tulong ng iyong Santong Espiritu na nasa amin. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang maluwalhati sa oras na ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yung papagat po ng ating exhortation sa gabing ito, don't be afraid. Fear God. So the only fear that encouraged in Christian's life is the fear of God. Why? Because fear is a gift from God. Kapag ang takot ay hindi tayo dinala nito sa Diyos, magkikreate siya ng evil sa buhay natin. So huwag nating hayaan na yung mga takot natin ay ilayo tayo sa Diyos. Fear should bring us to God. Yan po ang original na takot. Na gusto ng Diyos na magkaroon tayo sa Kanya. So tuwing matatakot tayo, ang gusto ng Diyos ay magtiwala tayo sa Kanya. Pero sa panahon na ito, marami pong mga tao o mga Christians na mas natatakot sa tao, sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Pero hindi naman po sinabi ng Diyos na huwag nating katakutan yan. Siyempre sa pandemic, takot po tayo sa nangyayari sa buong mundo. Siyempre po, pag mayroon naman po mga bagay na o tao or mga hayop na makakapiminsala sa atin, takot po tayo. So ang sabi ang gusto lamang ng Diyos, from fear to trust God. So yun po ang gusto ng Panginoon, sapagkat kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, nalulugod po siya sa atin. Sa Hebrews 11:6, ang Diyos ay nagsabi na hindi niya kinalulugan ang sinumang walang pananampalataya, sapagkat ang sinumang nananampalataya sa Kanya, kailangan na siya'y maniwala na mayroon Diyos. At ang Diyos na ito ang siyang magbibigay sa Kanya ng gantimpala. Lahat ng humahanap sa Diyos na mayroong pananampalataya ay binibigyan po niya ng gantimpala. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Magkaroon po siya ng kaluguran sa buhay natin. Dahil di ba nga, the joy of the Lord is our strength. So kapag ang Diyos po nalugod sa atin, ang kalakasan po natin ay hindi po nagbabago. Ang takot sa Diyos, ito yung nagdadala sa atin sa Kanya. Dahil kung tayo ay wala ng takot sa Diyos, lahat na ng ating maibigan ay ginagawa natin. Pangalawa, kaya binigyan tayo ng takot ng Diyos dahil gusto niya na ipaalam sa atin yung ating mga limitasyon. Sapagkat kung tayo hindi na binigyan ng takot ng Diyos sa mga bagay-bagay na nakapagbigay sa atin ng kapinsalaan, gagawin na lang natin ang lahat na maibigan natin sa mundong ito. Okay, pero mayroon pong isang takot na common po sa lahat ng tao. Ito po yung binabanggit sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17. Pinag-uutos ng Diyos sa tao. Sinabi ng Panginoon Diyos sa tao kay Adan na pwede niyang kainin lahat ang bunga ng punong kahoy sa halamanan ng Eden, liban doon sa iisa, na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama. Huwag na huwag ninyo itong kakainin sapagkat pag kinain ninyo ito, tiyak na kayo ay mamamatay. So ayun po yung kinatatakutan ng lahat ng tao, common po sa lahat ng tao. Bakit takot ba tayo magkasakit? Bakit takot tayo sa pandemic? Kasi ayaw nating mamatay. So lahat po ng tao ay may takot po sa kamatayan. Ngunit ano rin ba ang sinasabi sa atin ng Diyos? Mismo ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya ito sa John 11:25 to 26.
Sabi ng Panginoong Jesucristo kay Marta, at hindi lamang kay Marta ito niya sinabi, kundi hindi sa lahat ng mananampalataya at sa lahat pang sasampalataya sa Kanya sa mga panahong ito at sa darating pang mga panahon. At sabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang nanampalataya sa akin, bagaman siya'y mamamatay, ay muli siyang mabubuhay. At ang nabubuhay na sumampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanman. Amen. So yun po yung pangako sa atin ng Diyos. Napakaganda pong pangako. Kaya ano man po ang takot natin, ano man yung kinatatakutan natin, basta may takot po tayo sa Diyos, higit na pagkatakot sa Diyos, ayan po yung nag-aalis ng lahat ng takot natin. Kaya wala na po tayong katatakutan pa. Amen. So ano pa? Sinabi rin doon sa Peter, chapter 5, verse 7, sabi niya ganun, cast all your burden unto Him, because He cares for you. Di ba po, napakaganda pong mayroong magsabi sa iyo noon na, sige, lahat ng kabigatan mo, ibigay mo sa akin. Kung tao lang ba ang magsabi sa iyo ng ganun, di ba ang tao naman wala namang kakayanan na gawin ng lahat. Pwede siguro magmalasakit sa iyo ng isang araw. Pero pagdating po ng mga ilang buwan na, ilang linggo na, wala na. Pero ang Diyos po, He is able and He is willing na kunin lahat ang ating mga kabigatan. So imagine lang po natin, no? Kapag tayo po ay nag-cast out ng ating pong mga burden sa Panginoon, ay kailangan po natin itong ihagi sa malayo. No? So meron po tayong effort para gawin to. Imagine na lang po ninyo si Peter na naghahagis ng isang fisherman na naghahagis ng lambat sa kalaliman ng dagat. So hindi naman po yung naghahagis lang po siya ng dito lang sa tabi-tabi. Inahagis niya ito sa malalim na parte ng karagatan para makahuli ng maraming isda. Ganun din po tayo. Ang ating mga kabigatan, mga takot, ihagis po natin sa malayo para hindi na po bumalik at ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Amen. Number 2, trust His Word. So, kailangan po natin pagkatiwalaan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Ang mga pangako po niya, ipangako na po yan Andyan na. So, kukunin na lang natin, aangkinin na lamang natin. Kung babasahin din po natin yung Joshua, chapter 21, verse 45. Noon, ang mga Israelita ay papunta sa Land of Promise, kasama po si Joshua. Marami pong promise sa kanilang Panginoon. Na ang sabi nga dito, lahat ng pangako na magaganda sa kanila ng Panginoon ay hindi po sila binigo. Lahat po ay naganap ito sa kanilang kapanahunan. Sa kapanahunan ni Joshua, naganap po yung magagandang ipinangako sa kanila ng Diyos. So hindi po nagmintis, hindi po sila binigo ng pangako ng Diyos. Kasi po, yan po ang Diyos natin. Kaya niyang gawin yung kanyang ipinapangako. Amen. So, gusto ba natin na huwag tayong matakot? Gusto ba natin na punuin natin ang ating isipan ng mga mabubuting bagay? So, meditate the Word of God. Kailangan po natin punuin yung ating isipan ng mabubuting bagay. Yung mga bagay na kapuri-puri. Yung bagay na mga karapat-dapat lamang. So, ayun po yun. Kailangan nating mag-meditate ng salita ng Diyos kapag tayo ay nangangamba, natatakot. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs 9:10. Ayan po yung katotohanan. Madalas natatakot tayo kasi hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. No? Hindi natin alam kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin, bakit nangyayari sa atin to. Pero kung mayroon kang pagkatakot sa Diyos, ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng wisdom. Amen. Si King David, sa Psalm 119 verse 11, ang sabi niya, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Diba personal na prayer ni King David? So, ibig sabihin, kung ano man yung ating ipapasok sa isip, kung ano man yung ilalagay natin sa ating
puso, ito walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Punuin po natin ng salita ng Diyos ang ating po mga puso. At kailangan po natin mag-trust sa Kanya pong karakter. Sapagkat ang karakter po ng Diyos ay maaasahan po at atin pong napangahawakan. Ano ito? Siya po yung Elohim, the creator of heaven and earth. Po ba? Ano pa? Meron pa siyang isang katangian. Sa number 23 verse 19, God is not a human that He should lie, not human being that He should change His mind. Amen. Hallelujah. So ito po yung mga katangian o karakter ng Diyos na dapat nating panghawakan. So sa akin pong pagtatapos, basahin po natin ang 2 Timothy 1:7. Sinasabi dito, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hallelujah. So wala po tayong katatakutan kapag tayo ay nasa Panginoon. So hindi po sanhi, hiwag po nating gawin na ang takot ay pigilan po tayo sa pagsunod natin sa Diyos. Hindi rin po excuse ang takot upang tumigil tayo sa lahat na ating pong ginagawa. So sinasabi nga po ng ating Panginoon na ang sino mang natatakot, ang sino mang nangangamba ay lumapit sa Kanya. So, there is no reason to live in fear when you have the mighty presence of the Holy Spirit within you. Amen. So, maaari na ikaw ngayon ay naalipin ka ng takot, pero ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, palayain ka. Kaya kung sino ka man ngayon na gustong lumaya sa pagkatakot, isa lang po ang iyong gagawin. Kailangan mong maniwala. Kailangan mong paniwalaan ang testimony ng Diyos patungkol sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya lang yung magbibigay sa iyo ng kapayapaan at labanan ng takot. At ang takot na kinatatakutan mo, pag may takot ka sa Diyos, ito yung magpapalaya sa iyo. Kaya kung sino ka man na nanonood ngayon, nais mo bang tanggapin ang Panginoong Jesucristo na siya pong nagpapalaya sa atin sa anumang pong takot ng banta ng pandemic ngayon? Inanyayahan kita, tanggapin mo ang regalo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak na si Jesucristo. Nais mong tanggapin? Kailangan mong sumasang-ayon sa sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Ano ang sinasabi ng Diyos? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Subalit sinabi rin ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus. Ang sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya, naghihintay siya sa iyo na tanggapin ang kaloob na ito ng kaligtasan at ng kapayapaan. Kung nais mo, manalangin ako ng isang maiksing panalangin ng pagtanggap, tanggapin mo ito, sumunod ka sa panalangin ito, at ariin mo na panalangin ito. Diyos na banal, marami pong salamat sa narinig kong mensahe mo. Salamat po dahil pinatawad mo na pala ang mga kasalanan ko. Pinagsisisihan ko ngayon ang aking mga nagawang kasalanan. Inanyayahan kita na pumasok sa buhay ko. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Pumasok ka at ikaw na ang maging Panginoon at Hari ng buhay ko. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung yan ay binigkas na iyong bibig, sinabi ng Diyos, ang sino mang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan po ang testimony ng Diyos patungkol sa Kanyang anak. At ang testimony ng Diyos na yan, kailangan nating paniwalaan at tanggapin. Tayo po ay dadako na ngayon sa ating mga prayer list.
Ang ipapanalangin ko po ngayon ay ang spiritual revival, peace and order, at ang economic recovery. Dakilang Diyos, patuloy namin dulog sa inyo ang spiritual revival po ng bansang ito. Lahat po ng mamamayan dito, Panginoon, ay patuloy po na makakalaya, Panginoon, sa bandage ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bandage po ng kahirapan, ng kasalanan. Nawa, Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay po sa bansa namin. Nanawa ang mamamayan dito, O Diyos, ay tunay na magkaroon ng isa pong personal na relasyon sa inyo. Marami pong salamat. Gayon din, Ama, ang peace and order. Dalangin din po namin na ang bansa namin ito ay pangalagaan po ninyo sa anumang pong mga karahasan, sa anumang pong mga banta ng seguridad, ang mga namumuno po sa pangkapayapaan sa bansang ito. Kayo po mag-protect sa kanila sa anuman ang kanila pong ginagawa para sa bayan. Lord, nawa ang kanila pong patuloy na pagkilos, Panginoon, ay nawa para po sa ikabubuti ng buong bansa, ng mamamayang Pilipino. Ganun din naman ang economic recovery ng bansang ito, Panginoon. Dinadalangin din po namin na patuloy ninyong iangat ang pangkabuhayan, ang buhay, ang ekonomiya ng bansang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na wala na pong maghihirap na mga Pilipino dito po sa bansang ito, na ang bawat Pilipino ay mayroong pagkain sa hapagkainan, Panginoon. O Diyos, dalangin po namin na kayo po ang hihipo, kikilos sa bansang ito, Panginoon, patungkol po sa aming economic recovery. Dinadalangin din po namin, Ama, ang aming pong national and local leaders, mga LGUs, nang namumuno po sa bansa namin, magmula po sa aming Presidente, Vice President, lahat po ng member sa Senate, Panginoon, yung mga mayor, vice mayor, at down to local government, Panginoon, yung pong mga barangay official. Lord, patuloy na dalangin namin ang kaayusan po, Lord God, ng kanila pong pamamahala sa bansang ito, na kayo, Panginoon, ang mabigyan ng kaluguran sa lahat ng kanilang ginagawa. Marami pong salamat. Lord, gayon din po ang salvation ng namumuno sa aming bansa mula sa aming Presidente, na kanila magkaroon po sila ng personal na relasyon sa inyo. Ang mga namumunong ito, Panginoon, nawa patuloy na sila, O Diyos, ay magkaroon ng isa pong banal na pagkatakot sa inyo. Lord, magkaroon po kami ng namumuno sa amin na mayroon pong pagkatakot na gumawa po ng kasamaan. Kayo po, O Diyos, ang aming pong patuloy na binibigyan ng kaluguran, O God, sa lahat ng ginagawa namin, O Diyos, sa bansang ito, maging ang namumuno sa bansang ito, Panginoon. Lord, gayon din, Ama, na nawa makalaya din ang bansa namin sa mga korupsyon sa iba't ibang ahensya ng aming bansa. Patuloy, Panginoon, na dinuglog namin sa inyo, na kayo po mag-expose ng mga taong ito na gumagawa ng kasamaan sa bansa po namin. Lord God, kayo po ang Diyos ng mga tarungan. Hindi inyo hinahahayaan na hindi po maparusahan ang mga nagkakasala. Maraming salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Kayo po ang tutugon sa aming pong mga panalangin, dahil kayo po ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan. Sa lahat po ng aming panalangin ngayon, mangyari ang kalooban mo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pag-pray natin ng Men's Ministry. Amang Diyos, Panginoong Banal, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ng aming maruruming puso at isipan, upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan
upang ilayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkatalisod sa kasadang naming dinaraan. Panalangin namin sa iyo, Diyos, na sana'y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama ng tahanan. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang ilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isipan sa araw at gabi na siyang nagsisilbing paalaala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sanlibutan. Iligtas mo po kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalansang. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panalangin po natin ang Children Ministry. Lord, maraming salamat po sa buong araw na ito. Gabayan niyo po kami at sa lahat po ng Children Ministry. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom at karunungan. At tulungan niyo rin po kami na palagi mag-obey at mag-listen sa aming mga magulang. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Idinadalangin ko po ang youth ministry. Protektahan mo po ang bawat isa, lalo na ngayon sa mga panahong may pandemya. Bigyan mo po sila ng malakas sa pangangatawan upang hindi sila dapuan ng anumang sakit. Palakasin mo po sila sa mga panahong pinanghihinaan sila ng loob. Bigyan mo po sila ng katalinuhan at ingatan mo po sila. Sa iyo lang po namin idinadalangin ang lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Panalangin po natin ang mga women's ministry. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa buong araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat miyembro ng women's ministry, Lord. Ikaw ang kumilos sa bawat isa sa amin. Proteksyonan niyo rin po ang aming bawat pamilya at bigyan niyo rin po ang bawat women's ministry, Lord, ng katatagan ng loob at kapayapaan ng isipan upang sa ganong, Lord, kung anuman na pagsubok na dumating sa buhay namin ay malalampasan namin. Lord, gabayan niyo rin po kami sa bawat oras ng aming buhay dahil kung wala ka sa buhay namin, Lord, wala rin po kaming magagawa. Ikaw, Panginoon, ang aming matibay na sandigan sa oras ng aming pangailangan at kahinaan, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Lord, ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord. Tunay ngang napakabuti niyo po sa buhay namin. Maraming salamat, Lord, sa iyo lahat. Ang papuri pa, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa COVID-19 virus, pumikit po tayo manalangin. Panginoon, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Diyos sa mga nasa langit, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, aming Panginoon at aming tikapagligtas. Panginoon, tunay nga po na nagpapasalamat po kami sa gabi na pinagkaloob po ninyo sa pagkakataon na kami po ay nagkakasama-sama, nagbubulay-bulay sa inyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, ay may isang layunin at ito po ay matuto, mapag-aralan ng inyong pong salita. Manitaas at maluwalhati po kayo, mapapurihan at mang-worship, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na alam po namin na napakahirap ang sitwasyon po na kinilalagyan ng bawat isa dahil po sa pandemya at sa krisis na kinakaharap. Kung kaya't, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, pagkat alam po namin na lahat ng mga bagay ay inyo pong nakikita. Wala pong lihim sa inyo, Panginoon. Lahat po ng bagay ay bunyag sa inyong harapan. Bawat sitwasyon ng bawat tao, bansa at ng buong mundo ay inyo pong nakikita, Panginoon. Kung kaya't kami po ngayon ay lumalapit sa inyo at nananalangin sa krisis at pandemya na aming kinakaharap na dulot ng COVID-19 virus. Patuloy nga, Panginoon, na nananalangin po ako
for the total deliverance, Panginoon, from the COVID-19 para po sa bawat isa, sa bawat tao na napinsala o tinamaan, Panginoon, ng sakit na ito. Patuloy nga, Panginoon, na humihingi po kami ng kagalingan na nagmumula po sa inyo. Kayo po, Panginoon, tumulong sa mga tao na ito upang sila ay totaling gumaling sa sakit na ito. At patuloy, Panginoon, na proteksyonan niyo po kami, ang bawat isa mula sa sakit na ito. Patuloy na dinadalangin din po namin ang cure at ang vaccine na dinidevelop ng iba't ibang bansa. Patuloy niyo pong i-bless, gabayan, Panginoon, ang mga tao, bansa, mga individual na gumagawa ng paraan upang maging posible ang pag-release ng maaga ng isang effective na vaccine at cure para po sa bawat tao. Patuloy nga, Panginoon, na hipuin po ninyo ang puso ng mga bansa na ito upang i-provide po nila ang gamot na ito sa napakababang halaga, Panginoon, na affordable ng bawat tao, Panginoon, sa mundo. Tunay nga, Panginoon, na i-convict po ninyo, Panginoon, at ang mga tao na gustong gumamit, Panginoon, ng kakataon na ito upang mag-gain sila ng more income mula sa gamot na ito. Bagkus, Panginoon, ay hipuin niyo po ang kanilang mga damdamin upang maging giver po sila, especially para po sa mga bansa na walang kakayanan na bumili, Panginoon, ng gamot. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang mag-bless, Panginoon, sa mga taong tinamaan, Panginoon, ng sakit na ito. Bigyan niyo po sila ng pag-asa, Panginoon, kalakasan, at patuloy na kayo pong maging pundasyon, sandigan nila upang sila po ay makabangon muli sa sakit na dulot ng virus na ito. Gayon din, patuloy, Panginoon, na ako po'y lumalapit din sa inyo at dinadalangin ang mga doktor, nurses, pulis, sundalo, mga frontliners na nagbubuwis ng kanilang buhay, oras, kalakasan, Panginoon, upang masugpo, Panginoon, ang pandemyang ito. Patuloy niyo pong i-bless, gabayan, proteksyonan niyo po sila. I-sustain niyo po sila sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay, higit lalo sa spiritual aspect, pagkat naniniwala po kami, Panginoon, na kapag ang espiritu ay malakas, lahat po ng ibang aspeto ng kanilang buhay would fall into place, Panginoon, into the right place, Panginoon. Tunay nga din, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang humipo, Panginoon, sa puso ng bawat government, especially sa government ng aming bansa, na tulungan, Panginoon, ng mga frontliners. Imbis sisihin po nila, ay lalo pa po nila dapat itong suportahan at bigyan ng insentibo, Panginoon, sa mga bagay na kanilang ginagawa, sa effort na kanilang ibinibigay, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang manguna sa development ng vaccine, sa mga frontliners, Panginoon, sa bawat bagay na kanilang ginagawa. At tunay nga, Panginoon, na tanggalin niyo po, Panginoon, ang espiritu ng korupsyon ngayon na bumabalot sa aming bansa, especially regarding sa economic at pandemic crisis na kinakaharap po namin. Huwag niyo pong hayaan sila, especially ang mga tao na may masamang balak na gamitin ng pagkakataon na ito upang abusuhin ang kanilang kapangyarihan, upang mag-gain pa po ng popularity or mag-gain ng income mula sa sakit at sa sakit na dinudulot ng virus na ito. Bagkus, Panginoon, ay tanggalin niyo po ang espiritu ng korupsyon at palitan niyo po ito ng espiritu ng pagtutulungan, pagkakaisa at pag-asa na nagmumula lamang po sa inyo. At sa huli, Panginoon, kami po ay nanalangin for the overall protection ng inyo pong mga anak, Panginoon, sa COVID-19 na ito. Tunay nga, Panginoon, na alam po namin na hindi po sapat ang pag-iingat lamang po. Pagkat ang pinakamahalaga, Panginoon, ay kayo, Panginoon. Lapitan namin kayo, Panginoon, at tuluyan nga, Panginoon, na baguhin namin ang aming pag-iisip, karakter at buhay na naaayon sa inyo pong will at purpose po sa amin. Patuloy, Panginoon, na ina-admit po namin na wala po kaming magagawa kung wala po kayo, at tanging kayo lamang po, Panginoon, ang makakatulong po sa amin sa oras na ito. Tanggalin po ninyo ang depresyon at kalungkutan
Pagkos ay palitan niyo po ito ng inspirasyon at pag-asa na nagagaling lamang po sa inyong salita. Tunay nga, Panginoon, na alam po namin na ang COVID-19 na ito ay temporary lamang po, ngunit ang permanente ay ang inyo pong ipag-ibig, kabutihan at kahabagan para po sa amin. Kung kaya't, Panginoon, na sandaling ito, aming pinagpapasalamat na kayo po ay aming tinanggap sa aming buhay at patuloy, Panginoon, na pinangahawakan po namin in your time na mawawala po at ma-exterminate at tuluyang mawawala ang epekto ng pandemya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Damin po natin ang presensya ng Panginoon. Amang Diyos na sa langit, ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Linisin niyo po kami ng inyong dugo ng inyong anak na si Jesucristo. Marami pong salamat, Panginoon, dahil alam po namin na kayo po ang magbibigay sa amin ng kapatawaran, ng kapayapaan, at higit sa lahat, Panginoon, ay blessing, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buong araw na binigay niyo po sa amin. In spite po, Panginoon, na hindi kami faithful, Panginoon, but still, Panginoon, kayo pa rin po ang nagbibigay sa amin ng blessing at nagbibigay sa amin ng karunungan, Panginoon, upang katatagan at higit sa katatagan upang magpatuloy sa buhay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat, Panginoon. In good times or in bad times, Panginoon. I-lift up po namin ito sa inyo, Panginoon. Lord, ngayon po, nilip up po namin sa inyo ang pandemya na to na COVID-19. Lord, marami na po talagang nag-suffer. At higit sa lahat, Panginoon, marami rin pong nahihirapan sa pandemya na to, Panginoon. Nakikita niyo po kami na nakikiusap at humihingi, Panginoon, ng iyong kapatawaran unang-una, Panginoon. Alam po namin na ito ay wake-up call, Panginoon, para sa amin upang maging i-align namin ulit ang aming buhay bilang isang Kristiyano sa naaayon sa iyong salita, naaayon sa iyong purpose, naaayon sa iyong layunin, Panginoon. Lord, nawa dalangin ko, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang magbigay sa amin una-una ng kapatawaran at linisin niyo po kami, Panginoon. At alam niyo po, Panginoon, na maraming tao, Panginoon, na nagkakaroon ng anxiety, depression because of this. At higit sa lahat, Panginoon, nag-suffer na rin po in a sense of spiritually, at the same time, Panginoon, physically, mentally, at higit sa lahat, financially, Panginoon. Let your will be done, Panginoon. At alam po pa namin na kayo, Panginoon, pa rin ang magbibigay sa amin ng inner peace, Panginoon, sa mga nangyayaring ito. Sabi niyo po sa inyong salita na do not be afraid, for I am with you. Alam po namin, in the midst of this kind of pandemic, Panginoon, kayo pa rin, Panginoon, ang mangunguna sa amin, ang magpaprotekta sa amin, Panginoon, ang magko-cover sa amin, Panginoon. At alam po namin na kayo po ang magbibigay sa amin ng kalakasan at tutulungan kami maging victorious dito sa ganitong pandemya, Panginoon. Lord, nawa dalangin ko po na kayo po ang magbigay sa amin ng straight na thinking, Panginoon, lalo na sa ganitong dinaraanan namin. Alam po namin, Panginoon, na hindi nyo kami iiwan at hindi nyo kami pababayaan, Panginoon, sa ganitong disaster, Panginoon, sa ganitong pandemya, Panginoon. And alam ko, Panginoon, kung mananalangin lang kami, Panginoon, kami yung pakinggan, Panginoon, kami yung kaawaan, Panginoon, sa gitna na itong pandemya na to. Lord, ngayon po, dinadalangin ko rin po sa inyo na
ang gumagawa ng vaccine, Panginoon, para sa pandemya na to, Panginoon. Higit sa lahat, hindi lang po ang vaccine, kundi mismo ang gamot upang masugpo na tong klase ng ganitong sakit, Panginoon. Lord, nawa yung mga tao, Panginoon, researcher, yung doktor, scientist, Panginoon, na ginagamit nyo, Lord. Lord, nawa bigyan nyo po sila ng wisdom and knowledge, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, nawa maging pag na-i-release to, Panginoon, nawa dalangin ko na maging accessible to, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon. At nawadalangin ko rin na Diyos Ama, na bigyan niyo po sila ng talino at guidance, Panginoon. At higit sa lahat, takot sa inyo, Panginoon, na maging maganda ang epekto nito, hindi sa buong sangkatauhan, Panginoon. Maraming po salamat dahil alam ko, Panginoon, sa gitna ng pandemya na to, meron kaming Diyos na buhay na matatawagan, mahihinga ng tulong, Panginoon. Lord, let your will be done upon us, Panginoon. At nawadalangin ko na kayo po rin ang magbigay sa amin ng karunungan at lagi namin pakinggan, Panginoon, ang iyong salita. Pakinggan namin ang iyong tawag, Panginoon, ang calling nyo. At nawadalangin ko na alam ko, Panginoon, sa lahat ng nangyayaring ito, there is a purpose. At alam po namin na ang purpose na yun ay sinishake nyo na po, Panginoon, ng mga Kristiyano na bumalik at tumingin sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, na itong vaccine na to, Panginoon, at vaccine na to, if ever, Panginoon, dalangin po namin na kayo po ang magbigay sa amin ng ma-aksepto ng sa katawan ng tao, Panginoon, na maging okay, Panginoon. At higit sa lahat, alam po namin, Panginoon, na thy will be done, Panginoon. Kayo pa rin po ang masusunod kung ano po ang kagustuhan nyo na mangyari, Panginoon, ay yun po ang mangyayari. At kiniklaim po namin na ang kagandahan at kabutihan, Panginoon, yun po ang kagustuhan nyo. Lord, ni-lift up po namin ito sa inyo. May papurit pa salamat at higit sa lahat, Panginoon, na ang mga tao, Panginoon, lalo na yung mga anak, Panginoon, na burden na rin po, Panginoon, ay kayo po ang mag-uplift, kayo po ang mag-comfort, kayo po ang magbigay ng inner peace, Panginoon. Yun po ang aming panalangin. Marami po salamat. Ito po ang samad dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilan siya sa mga nasa langit. Pulit niluwalhati ka namin, Panginoon, sa iyong katakilaan, sa iyong kabanalan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkapala, sa pag-iingat, sa proteksyon na ipinagkakaloob mo sa amin, Ama. Ama, dinadalangin ko po sa inyo ang Solmi family, Panginoon. Pagpalain mo, Ama, ingatan mo kami. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, na kalaguang buhay spiritual namin. Tulungan mo kami mamuhay na may kabanalan, kauhawan sa iyong salita. Dalangin ko rin po, Panginoon, gamitin mo kami bilang salita mo. Maging pagpapala kami sa mga taong nakakaharap namin, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong kaluguran, Ama. Salamat po, Ama. Ama, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga kapatiran na nasa abroad. Ama, dalangin ko po, Panginoon, ingatan mo sila, proteksyonan, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon, sa paghahayag na salita mo. Katapuin mo sila, Panginoon, sa panalangin nila sa gabi, sa pag-aaral nila ng salita mo, sa pagbabasa, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang kanilang pamilya, Panginoon, ang proteksyon, pag-iingat, Panginoon. Salamat po, Ama. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang yung mga revival, Panginoon, yung mga anak mo na nalalayo, Panginoon. Tulungan mo sila makabalik, Panginoon. Pagkalooban mo sila ng init, nag-aalap na buhay spiritual, Panginoon. Tulungan mo rin po sila na, Panginoon, na manambalik ang kagalakan nila sa buhay nila, yung kaligtasan, Panginoon, na naramdaman nila noon. Salamat po, Panginoon. Ama, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na ang mga
ay yung asawa namin, mga anak, mga apo, mga kapatid, mga kamag-anakan, na wala pang personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na makapag-share kami sa kanila. Magkaroon din sila ng personal na relasyon sa iyo. Magkaroon sila ng kaligtasan, Ama. Salamat po, Ama, tinataas namin sa inyo ang bansang Israel, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, proteksyonan, lalong-lalo na sa mga bansang gusto silang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, pagkalooban mo sila ng kalakasan, katalinuhan, na maging handa, Panginoon. Dahil ayaw mo na mapahamak o mawala ang bansang Israel dahil yan ay pag-aari mo. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Tayo po ay dumako na sa ating closing prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong biyaya sa bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, ay makapanalangin, may paabot sa inyo, Panginoon, ng aming pong mga panalangin sa aming pong bansa at sa aming pong mga kapatiran pa na nangangailangan po ng prayer. Sa oras na ito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa iyong kabutihan sa buhay namin. Dahil patuloy ang biyaya po ninyo, o Diyos, sa buhay po namin. Hindi po kayo nagmimintis ng inyong pong mga pangako at hindi ninyo kami binibigo. Marami pong salamat. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang church planning ng aming pong ng iglesia. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na kayo po ang maluwalhati sa mga plano na gagawin ng iglesia. Ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat planuhin ng iglesia tungo sa iyo pong kaluwalhatian, sapagkat sinabi mo nga na kami ang nagpaplano, ngunit sa inyo pa rin ang katugunan at katuparan ng lahat ng aming pong mga plano. At nawa, Panginoon, mangyari ang kalooban po ninyo. Lord, pangunahan mo po ang aming mga pastor sa kanila pong ilalatag na plano upang ang iyo pong mga gawain ay patuloy na lumago po. Hindi lamang po sa buhay ng bawat isa sa amin, kundi may spread pa po ito sa iba pa pong dako ng aming pong bansa. Salamat, Panginoon, at isa din pong pribilehiyo na ako po ay makapag-exhort ng inyo pong salita. Salamat po sa inyo pong pagtitiwala at salamat din po sa mga tao ngayon, mga kapatid na katulong kasama ko na nananalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Thank you so much for celebrating God's Word with us. And praise God sa buhay ng mga kapatid natin na nakasama natin. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa ating mga gawain na makikita nyo sa inyong mga screens. First and foremost, syempre ang ating Sunday service na ginaganap ng 9 a.m. every Sundays. At napakalaking bagay kapag i-share nyo ang video na ito para makapanood din ang inyong mga loved ones, ang inyong family, yung mga friends nyo para makapakinig rin sila ng salita ng Diyos. And syempre, inaanyayahan din namin kayo na manood ng ating prayer meeting na usually ay ginaganap every 7:30 p.m. Stay tuned sa ating Somi FB account para updated tayo sa latest happenings at latest updates sa ating prayer meeting. At sunod naman ay ang ating daily devotionals. Ang ating daily devotionals ay posted sa ating Somi FB account. We encourage you na basahin ang daily devotionals na ito para mas lalo pa tayong magkaroon ng time para kay Lord. At abagan nyo din ang ating Bible studies na posted din sa ating Somi Pilipinas FB account. Next naman ay ang magtanong sa pastor. I-PM nyo lang ang inyong mga questions sa Somi Pilipinas FB account at
tiyak na makakarating ito sa ating mga pastors. At patuloy po namin kayong inaanyayahan na makilahok sa ating COVID-19 prayer chain. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo na mas mapabilis ang pagsupot sa COVID-19 dahil naniniwala tayo na napakamakapangyarihan ng ating panalangin lalo na kapag tayo ay nananalangin na sama-sama. And last but not the least, huwag natin kakalimutan na i-like ang Soulmate Pilipinas FB page. That's all for our announcement. God bless you and see you again next week.